Tapos may ang style pala ng church is Baroque style. Tapos ito, old church. Noon, this church, which was governed by Augustinian friars, was next to Manila in prosperity, in sayaman. Dahil nga dito, yung sinaunang naninirahan dito, mga mayayaman, mga don, gano'n. Tapos yung landlord dito, si Don Guillermo Manabat. So, yung mga Augustinian friars, naghanap ng name in honor of the landlord o landowner. So, meron naman tayong santo na Guillermo, San Guillermo de Catania. In English term is Saint William. Saint William the Hermit. Tapos yung meron naman landmark doon, yung First Parish Priest si Father Ochoa. And then, during those times, di ba may forced labor sa Spaniards, alam nyo yun, no? Sa history. So, pinatrabaho dyan yung mga nakatira dito, forced labor. Una, yung materials is from white, yung white ng eggs with lime, tsaka adobe stone. Yun, ganun lang. Wow. Yung buong church po? Ay. Akot mo na nga. Totally, Joseph, yung tao Kenya. Naminaminangan ako kasantana yan. Ito sa lahar, nung nalahar. Ayan, maganda. Nag-start yun 1991. Una asphalt. Lumaganap yung asphalt. And then, recurrent years, kada tag-ulan, nagkakaroon ng lahar flow. Kasi, bakit? Yung river channels, instead of water, lahar yung dumadaloy. Kasi kahit malayo yung Sambales, where Pinatubo is, pero eksakto yung river channels dito sa Bacolod. So, yung first impression, para ma-save yung Pampanga, balak nila na gawing catch basin ito. Pero kawawa naman mga tao dito. So, yung local government, as well as yung as long na may naka-assign na priest dito, na pumayag na naka-assign, bubuhayin at bubuhayin ng Bacolor. So, may nag-resist na mga tao dito, nag-resist na wag namang gawin catch basin ito. Tapos may naka-assign na pare, so pinaglaban. So, yung si Fidel Ramos, pinursu yung mega dike to protect not only Bacolor, other towns, yung San Fernando, Guagua, Santo Tomas, Santa Rita. Yan, kaya may mega dike. Tapos yung biggest hit is 1995. Nung wala nang natirang bahay dito, except for the church. Walang natirang bahay. Wala talaga. Kaya ito, buti, old church, kasi nga, yung old church matataas. Bali, may choir loop yan, considered as the second floor of the church. So, yung dinaanan yung, kung dumaan kayo doon na pinto, 3 yun, butas, yun, windows of the choir loop. Oh. Windows of the choir. Kaya wala na yung main door. Kaya, yung kasabihan na when God closes the doors, He opens the window. At saka, luckily, old church nga, kalahati, tapos natira yung windows. Yun ang ginawang doors. Tapos napili ito dun sa, Tokyo TV, sa documentary film na Windows of the World. Yung significance of the windows.
Tas dito, may connecting doors yan going to St. Mary's Academy. Started 1919. It closes down 1995 kasi marami ng lahar, hindi na ma-manage. Yung ibang pictures dyan, pwede niyong picturean to proof na yung ang kinwento ko sa inyo, totoong nangyari. Tapos yung dito, yung natirang lahat ng imahe na na-evacuate to keep them safe. Yung Jesus dun sa church, which is more than 300 years old. Yun lang ang natirang imahen dito. So, yung miski po yung mga images po na nandito? In-evacuate. Nung maayos-ayos na, binalik. Kahit naka-tent lang kami, nagmimisa pa rin, may mass pa rin. So, yung church pala, originally stands 12 meters in height. So, nung dumating ang lahar, gradual yan eh. Pero nag-total na 6 meters dito, no? So, naging half church yan. So, sa church, walang development, inalis lang yung ceiling, nagdagdag ng ventilation ng windows. Yun lang. Original yung mga wood. More than 300 years old na yung wood. Makikita niyo. Ay, picturean niyo. Kasi very historical yun. Tapos, sa images, yun lang Jesus na nakaburo doon, yun lang ang natira dito. Very famous dito yan. Kasi yan lang ang, dito lang meron na ganyan itsura na parang totoo. Maraming nagkakamali doon, nakala nila totoong. Tapos miraculous yun. 3 times na nagpalit ng housing, then lumalaki daw. Every Holy Week, change yung clothing, libre lahat, dinodonate. Then every Holy Thursday, may signs kung magpapatrim siya ng buhok. Ano po ba nalaman kung magpapatrim siya? Nasa yun, sa may nag-aalaga sa kanya. Meron kasi nag-aalaga talaga. Ang galing, oh my gosh. Ang tawag dun, Santo Enchero. Tapos yung devotees is senior devotees. Up to now. Nandyan. So every first Friday and third Friday of the month, bihis yan. Tapos dito, kaya naging tourist spot. Una, talagang historical dahil old church. Tapos, nag-suffer ng iba-ibang natural calamities, earthquake, fire, and then Mount Pinatubo eruption. Nasunog po siya dati? Oo. So, kung other information, meron timelines dyan, makukopyan yun. No? Siyempre, hindi ko naman kaya memoryahin yun. Yun ang mga significant. O, tapos, nag-suffer talaga sa lahar, so naging 2 times na historical. How did the church survive together with the parishioners? Yun ang, kaya kami pinupuntahan dito. And third to that, yung pagsushooting ng ABS-CBN, which is Bronga. Ayun. Napili. Kasi dito, kung seryoso kang pumapasok sa mga church at kung nice mo talaga yung magdasal, may kakaibang feeling ka. Once you enter yung entrance ng church, maraming nagkukwento sa akin yan. Since January dito na ako, marami. Lalo na pag Holy Week, ganun, marami nagkukwento. Kakaiba po dito, lalo na yung mga tour guide. Parang favorite church ko to. Tapos dito, maraming places na makakapagdasal ka. Yun nga, sa main church, meron kasing Old Sacred Heart doon. Pero ngayon, nandito sa museum kasi nga, Advent season, yung Christmas season. Tapos, si San Guillermo nandun, huwag niyong kalimutan, picturean niyo para madagdag sa niyo. Kasi ang church na to is San Guillermo Parish Church. Okay? And then, yung
Patron Saint Pampanga, yung Mama Mary dito na naka-blue. Before you enter the museum, makikita nyo. Our Lady of Remedies yun. Our Lady of Remedies. Patron Saint of Pampanga. And then meron Santo Enchero, which is talagang very well known sa pagdarasal. Yung maraming prayers granted doon. And then dito sa loob may another Santo Enchero, which is 400 years old naman. Yung Santo Enchero sa church, very flexible yun. Yun ang pinapako, used for the reenactment sa Good Friday celebration. Kaso, unfortunately, dahil sa lahat, nawala yung cross na malaki. So, wala nang reenactment ngayon. At saka sa lahar, may kwento parang hindi nyo maganda. Kasi yung bacolor, may meaning yun Bacolor means high level land. Yung high level land, that means mataas, hindi binabaha. Pero since na dito kami, na namin na bumabaha. Kaya nag-connect yung kwento ng lahar. Yung lahar ang nag-fulfill sa etymological meaning nung name na Bacolor. Yung Bacolor kasi galing sa Spaniards. Nakita nila na high level land, pero nung may silang na ako sa mundo, bumabaha, kanang baha. So, dinugtong na ang Mount Pinatubong Lahar ang nag-fulfill at nagbigay ng meaning dun sa Bacolor, which is now a high level ground. Yun ang doon. Importante. So, mas manyaman nito ang Yung Mama Mary po sa gitna ng main oo nga. yung naka-pink po. That is our second patron saint, Our Lady of the Rosary. Kasi noon,